Okay mga kapatid, manonood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing po sa ating PH News Update. Oh, alright. Nag-iba na. Ano to Pinas News Insider, tama ba? Okay. Big good news. Bumaliktad lahat sa kamera. Nagmosyon Speaker Arroyo, BP Sara, tapos si Boying BBM Sandro. Ay, mga kapatid, kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang breaking news. Kapapasok lang na balita. Kudita sa kamera. Muling umuugong Gloria Macapagal Arroyo. Ipapalit na di umano sa kasalukuyang House Speaker ng Kamara na si Faustino D. III. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kudita sa Kamara. Umuugong ang galaw sa loob ng mababang kapulungan. Muling nabuhay ang usap-usapan sa loob ng kamera matapos kumalat ang impormasyon tungkol sa umano'y pag-uusap ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Sa likod ng bulong-bulungan, may mga nagsasabing may tahimik umanong pagkilos upang muling iluklok si Arroyo bilang leader ng mababang kapulungan, kasabay ng sinasabing recruitment effort na target palitan si House Speaker Faustino D. III. Papayag kaya niya ng mga nasa taas, yung mga ulo, no? Alam niyo naman yung mga ulo. Kayang-kaya nilang bumali, no? Hindi pa malinaw kung gaano kalalim ang galaw na ito, ngunit sapat na ang mga pahiwatig upang magtaas ng kilay ang ilang mambabatas at political observers, lalo na sa panahong umiinit ang diskurso sa direksyon ng pamumuno sa bansa. Para sa ilan, hindi ito basta chismis, kundi indikasyon ng posibleng realignment ng kapangyarihan sa loob ng kamera. Samantala, hindi rin nagpahuli sa opinyon si Rowena Guanzon na muling nagbitaw ng matapang na pahayag. Ayon sa kanya, tila pilit lamang ginagawa ng issue ang umano'y planong pag-upo ni Arroyo bilang speaker laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero actually, napakinggan ko na rin dati to na siya daw ang pwedeng maupo eh. Pero kay Gloria, ewan ko lang parang hindi ako nasosolidan sa kanya. Ewan ko lang. Kayo. Aniya, kung tutuusin, hindi na umano kailangang magmadali o makipagbanggaan pa dahil may ibang political senaryo na maaaring hintayin. Isang pahiwatig na para sa ilang netizen ay mas malalim sa estratehiya kaysa simpleng agawan ng posisyon. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung ang mga naririnig ay bahagi lamang ng ingay ng politika. Kasi wala ring nangyari. Diba nagkaroon nga ng Regodon ba tawag dun? Pagpapalit ng ulit sa Senado, di si Cayetano na. Nasiyahan tayo ng mga time na yon. Pero anong ginawa ng mga taga-kabila? Diba, binali yung Bendalo. Diba? O, sino na ulit ang SP? Diba, ganun lang. So, dito parang hindi na rin ako interesado. Bakit? Baka baliin din nila malay ba natin kung baka paliguan din ng maleta si Arroyo. Sana naman po, nandito pa rin yung kanyang malasakit sa mga Duterte. At kahit hindi na malasakit sa mga Duterte, para na lang sa bayan. Kasi nung medyo bata-bata pa ako, may naririnig din akong kay Arroyo nung mga time na yun. Kaya nga siya nag-wheelchair, di ba? Naalala nyo dati. Kaya hindi ko alam kung napagbintangan lang din ba siya nung mga time na yun o talagang gumawa siya ng masama. Kaya parang nahihirapan akong magtiwala. Kayo mga kapatid, baka naman talagang mabait ito. O senyales ng mas malaking galaw na unti-unting binubuo sa likod ng mga saradong pinto. Ngunit isang bagay ang malinaw sa bawat bulong ng kudita. Mas lalong umiigting ang tanong ng publiko.
sino ang tunay na kumikilos at para kanino. Ngunit sa ilan nating mga kababayan ay mayroong isang malaking katanungan kung totoo nga ba o tunay ang kanilang ninanais na Ayun. mapabuti ang bansang Pilipinas. Yes. Ngunit kung ating pagmamasdan ang kasalukuyang pangyayari ngayon ay tila unti-unting nalulugmok sa kumunoy ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Nagiging masyadong happy ang weekend natin eh. Opo. Kasi inuuto na naman tayo nung ating Pangulo. Kasi, Inuuto na naman. totoo naman talaga na yang ating bansa ay umabot na as per standards ng mga international financing institutions na upper middle income country. Yan. Ibig sabihin, Ano ibig sabihin nun? ang per capita income ay around more than $4,500 a year na. O, ibig sabihin, malaki na pala ang kinikita ng Pilipinas. Pero bakit parang wala namang ganun akong nararamdaman? Kayo, may nararamdaman ba kayo sa lugar ninyo? Kayo malay nyo naman sa ibang mga lugar, ramdam na. O baka sa loob lang ng Malacanang yung nararamdaman. Yan. Ano yung, magkano yung 4,000? Sa 240 ba? Tama ba? 240. More than 240. Kasi 60 sa 60 lang, sa 4, di 24 na. Di ba? 6 times 4, 24. Tama? Oo. Yun Mga na. 260,000, 270,000 isang taon. Sa makatuwid baga ay more than 20,000 pesos a month. Ang average, Hindi ko sinasabing lahat, ganon. Average. Pag tinipon-tipon nyo lahat ng kinikita ng lahat ng tao ay ganon ang average. At dinivide nyo sa number ng populasyon. So annual per capita income ay mga 2,600 more or less US dollars na. So palakpakan. At sabi ni Pangulong Marcos, pagkatapos daw ng 4 na dekada na lower middle income country tayo mula noong 1987, ay sinong Pangulo noon? Di ba si Cory? Paktay. Tayo ay naging upper middle income country at kanyang kiniklaim ang kredito. Bagamat sinasabi nung iba, dapat nung 2024 pa ay tayo ay upper middle income country na. Wala naman din kasi nangyayari. Parang, totoo ba talaga? Kayo dyan sa mga bahay-bahay ninyo, sa tingin nyo, kayang-kaya nyo na ba? Parang hindi naman kasi ganun ang nangyayari kahit upper pa tayo. Ano ba to ibig bang sabihin? Parang medyo umuunlad na tayo, ganun ba yun? Baka mali ako. Kaya lang nagkaroon ng pandemic. Yan. At binibida niya ito. Ito daw ay vote of confidence sa ating bansa at umuunlad na daw tayo dahil upper middle income country na tayo. Sinong gumawa niyan? Yung gagaguhan. Yan. Yung mga kapwa nating Pilipino, hindi na lang ito pinapansin. Mas gusto na lang nilang magtrabaho araw-araw. Kaysa naman maniwala sa mga ganito, alam mo na nga, halos wala nang makain yung iba. Isang kahig, isang tuka, di ba? Tapos sasabihin mo, nasa upper na. Parang ginagago ka ng gobyerno, no? Yun pa rin naman ang kalagayan mo. Mas marami pa rin mahihirap ngayon. Mas marami pa rin mga nagugutom ngayon, di ba? Tapos paano napunta sa ewan ko ba? Ang ating pag-aralan, mga magulang at mga kapatid, ay ito bang paglaki ng per capita annual income ng ating bansa ay nangangahulugan na tayo ay umuunlad na? Hindi po. Tignan natin. Okay. Mulan. Gumawa tayo ng halimbawa na madaling maunawaan. Sa isang kabahayan, in a household, Opo. halimbawa, nanay at tatay, may mga anak, di ba? Yan. Isang sambahayan. Dati, ang kita mo ay 50,000 isang buwan. Okay? Bigla kang kumita. Tumaas ang kita mo, naging 100,000 a month. Uy. Sa makatuwid bagay, 1.2 million a year. Okay. From 600,000 a year, naging 1.2 million a year. Di ba? Wow, Sa wow, unang wow, tingin,
Parang ay malaki. umuunlad Parang malaki. ang antas ng buhay nitong sambahayan na ito. Opo. Ngunit, kita lang ba? Income lang ba ang kailangan tingnan kung umuunlad o hindi? Hindi. Hindi, syempre. Okay. Naging 1.2 million nga ang iyong income Oh, magkano naman ngayon ng mga bilihin? Pamasahe. isang taon. Ang utang mo naman ay 10 milyong piso. Aray ko. May utang kang 10 milyong piso. Oh, Opo. asenso ba yon? Hindi po. Hindi. Kasi kailangan mong bayaran yon. Oh. Yan. Kailan mo mababayaran yung utang na yon? Oh, sa 1.2 million, sa 100,000 a month, hindi naman pwedeng ipambayad mong lahat yon Hindi. ng utang. Di ba? Opo. Siyempre, may kuryente, may tubig, pagkain, kung may sasakyan ka, pang gasolina, baka may hinihulugan ka sa sasakyan, naghuhulog ka ng sasakyan, Kumbaga marami kang payments. No? etc. O, sabihin mo na, sa 100,000 ang available na pambayad sa utang ay 20,000 pesos a month. 20,000 pesos is times 12. Maliit pa yun. Ha? 240,000 lamang. O, kailan mo mababayaran yung 10 milyon mong utang? May tataas nga yung gastos eh. Di ba? Okay. Yun bang utang mong 10 milyon ay lumalaki o hindi? Kung hindi lumalaki, maaring maganda nga ang takbo kasi lumaki yung kita mo, mababayaran mo yung utang mo kung hindi lumalaki yung utang. Lalaki gastos. Yun nga. Ayun yung Oo. nangyayari doon. Okay, di ba ganon? Opo. Ikaw ba ay may ilang pinagkagastusan pa? 100,000 nga yung iyong income kada buwan. Yung 50,000 naman noon ninanakaw nung katulong mo. Kada buwan, kinukupit ng driver, Hindi, iwalay na natin yun. Yung ng mga... katulong, di ba? Oo. Ng mga empleyado mo sa opisina. Maganda ba ang buhay mo noon o hindi? Hindi po. Okay. Yan ang ehemplo natin, di ba? Oo, parang hinahalin tulad niya sa Pilipinas. May mga magnanakaw. Okay. Ihalin tulad natin sa nangyayari dito na binibida ni Pangulong Marcos kasi wala na oo siyang nga. maibida eh. Tama nga yung sinabi natin kanina. Aanin mo yung malaking income, kung ninanakaw din naman at wala rin nararamdaman dito sa Pilipinas. Wala na siyang maibida kundi si Secretary Bida ng DOJ. Ayun. Yun lang ang bida. Oo. Okay. Sabi niya, okay, tumaas. Mabuti. Very good. Okay. Pero, yan ba ay pakikinabangan ng pangkaraniwan taong bayan? Siyempre, hindi. Okay, yung sinabi natin example kanina. Magkano ang utang ng Pilipinas? Sa kabuuan, Grabe yung papala, no? May utang papala. Ay, nako, Diyos ko po. Laki niyan. Oo. 67.37% kitang utang. Hindi, porsyento yun eh. Porsyento. Ikaw naman oh. Hindi to kasama. 18.55 trillion pesos yes. ang Opo, utang. foreign debt. Okay. Yun ang utang ng gobyerno. Yun ang babayaran. At yung utang na yun, utang talaga yun ha. Hindi yung katulad ng utang ng ina mo ha. Na yung halimbawa, ng utang sa'yo, siyempre alam nga naman tubuan mo yung nanay mo, napakasama mo naman Hindi anak. pwede yun. Hindi pwede. Utang Oo. ng ina mo, utang ng ina nila, di ba? Oo, utang ng ina nating lahat. Oo. Basta utang. Ayan. Ang utang po ay may interest. So, Yan. lumalaki yung interest noon. Ito lamang sa right now, uutang na naman o umuutang ang ating pamahalaan ng 1.2 trillion pesos. Kaya umabot ng 18 trillion. Kung mapapansin nyo, yun ang sinasabing halaga na ninakaw sa flood control. Okay. So, malaki ang utang natin. Lumalaki nga ang kita ng bawat mamamayan pero iyong yaman ng ating bansa pumupunta sa utang. Okay. So, hindi ibig sabihin lumaki ang kita mo kung malaki naman ang utang mo, wala pa rin. din. Walay pa Wala rin. din. Oo, walay pa rin. Walay. Okay. Sige. Malaki ang gastos mo. Kasi nga, yung flood control na wala naman, halimbawa, nagsusugal ka, parang sugal na rin yung mga ghost project eh, di ba? Gagastos ka sa wala naman na pupunta, di ba? 100,000, nagsusugal ka naman. Sabihin mo ng 20,000 yung pambayad. Yung happy 1,000 live viewers sa Yahoy. DZAR YouTube.
nagsusugal ka. So, tanggalin na natin yung 20 mil. So, 80 na lang. O, nagsusugal ka. Kinukuha mo pa yung 20 mil sa wala. Di ba? Aha. O, magkano na lang natira? Di 60,000 na lang. O. Di ba? O, di Wala konti na na, lang. ano? Wala na lang. O. Paano yun? Gumanda ba buhay mo? Hindi. Hindi, syempre. Lumaki Kaya gastos hindi eh. pwedeng porket lumaki ang iyong Kita. kita ay ikaw ay giginhawa na. O, sa 60,000, yung 20,000 noon, ninanakaw pa nung maid, nung empleyado, nung driver, o nung hardinero. O, Nakupit pa. kinupit pa na ano natira, 40,000 na lang. Ayun. Wala rin. Yan ang sinasabi ko. Hindi nababawasan yung utang. Oo, kasi kita mo ha. At ito pa ha. Kita mo. Paanong sasabihin mo na, let's say, yung lumaki nga yung gastos mo, ay yung income mo, lumaki din naman yung gastos mo. Kita mo. Tignan natin. So parang baliwala rin pala, no? Kahit lumaki nga yung kita mo, tapos yung mga babayarin mo naman wala rin. So ganun din po sa sa Pilipinas. Kahit sabihin mong lumaki ang income, parang nakakabulag, no? Akala mo umaasenso na tayo, pero bakit parang naghihirap pa rin? Kasi hindi maganda yung pamamalakad nila. Maraming mga utang. Eto na mga kapatid, may sinabi kasi ako. So, kung buong Pilipino ang magbabayad, buong Pilipinas, sabihin na natin bawat isang tao, magkano bawat isang Pilipino? Sabi ng ganun, kung ang lahat ng Pilipino, kasama ang mga bagong silang na sanggol, hanggang sa pinakamatandang lolo't lola ang mag-aambagan para mabayaran ang buong utang ng bansa, ang bawat isa ay kailangan mag-ambag ng humigit kumulang 154,800 hanggang 157,500 bawat isang tao, ano? Narito ang mabilisang kwenta base sa pinakahuling datos ngayon 2026. Kabuuang utang ng Pilipinas 18.55 trillion ayon sa ulat ng Bureau of the Treasury. Tinatayang populasyon merong humigit kumulang na 117.72 milyong Pilipino sa bawat bansa. Paano nakukuha? Ayan. Hinati niya. So, ibig sabihin, kung may 154 pinakamababa, 154,800 sa bawat isang Pilipino. Kahit yung sanggol na yan, kasi silang niya pa lang, may utang na siyang ganun kalaking pera. 154,800. Duruin mo, ganun nakalaki. Ang bigat, di ba? O, paano mo? Wala na talaga ng gobyerno natin, mga kapatid. Hanggat yan, alam mo, kahit maupo ulit ng Duterte, hindi naman agad yan na huhupa eh. Kailangan may nakaupong mga, bawat termino, may nakaupong mga matitino para patuloy-tuloy tayong umasenso. Hindi kaya ng 6 na taon lang, di ba? Ekonomiya ng Pilipinas. Yan. Okay. Tignan natin ha. Ito hindi po ako nagsasabi nito. Ito ay sinasabi ng IMF, World Bank, Asian Development Bank at Moody's. Moody's yung nagre-rate ng ekonomiya ng mga bansa. Yan. Okay. Okay. Dahil sa flood control, nawala ng kumpiyansa ang pribadong sektor na magnegosyo. Halimbawa, ako, contractor. Ako yung mga pwedeng magtayo ako dyan, lalapit sila sa akin kasi ako yung may kakayahan na magkaroon ng tulay sa mga bawat lugar. Ako tatanggi na ako sa ibang bansa na lang, sa mga ibang bansa na hindi ko rakot. Kasi kung dito nga sa Pilipinas, nakikita nila may ghost project. Wala naman natatapos. So baka magkaroon ng problema yung kumpanya ko. Sa iba na lang ako, di ba? Pumapasok yung pera mo pero wala namang negosyo. Ayun. Wala rin, mauubos din. Yun. Kita mo ang gross domestic product ay bumagsak sa 4% ng third quarter ng 2025 kontra 5.5% Opo. sa second quarter. So, pagpasok natin ng 2026 at ngayon nasa kaligitnaan na tayo, mas mahina ang ating ekonomiya. Yan. Kaya yung 2026 growth natin, alam nyo, ibinaba ng International Monetary Fund ng binawasan ng 1.5%. Di ba? Okay. Meron pa tayong taripa mula sa Estados Unidos ng 19%. Aray ko. Wasak-wasak talaga,
Tinaasan pa. Nawala pa Tinaasan yung pa. blue crab natin. Oo. Na yung pala 6 na bilyon ang pinapasok sa atin. Kada taon. Okay. Ito ang ating growth ha. Less than 6% tayo hanggang 2027. Yan. Ang Moody's na downgrade tayo. Dati 5.5% kasi ang projected growth, naging 4.9 na lang, napakababa. Lahat ay mas mababa sa target. Ibinaba na nga ng ating pamahalaan ang target nila Opo. hanggang 5 to 6%, mas mababa pa pala. Oh. Siguro ang consultant nila dito, si Nato Reyes, kasi Mas malakas. mababa. Di mababa. Puro baba. Oo, Ayan na. mababa. Okay. Bumaba. Di ba? Yun ang mabigat. Inflation, Ayun. mataas. Di ba? Paano tayo angat niyan? Ito na. Kita mo, ang sinasabi rito, bagamat tumaas ang income, di ba tinaas pa nga yung minimum wage Opo. ng 600. 85 pesos, di ba? Yeah. Itinaas ng 85 pesos, Oo. di ba? Sabi nila historic at okay naman talaga. Mabuti naman. Ngunit, yung mabibili mo sa pera mo ay mas mababa ngayon. Bumaba ng 3.3% ang mabibili mo. So yung mabibili ng 100 pesos mo Total. ngayon, mas maliit sa mabibili ng 100 pesos mo noong 2022, 2023. Opo. So kahit tumaas ang income mo, yung mabibili mo ay mas Kapiranggot. kukunti. Yan ang tinatawag na Kapiranggot. Yan na lang. inflation. Hindi tumitingin sa inflation si Oo. Pangulong Marcos Kaya mali yung analysis, tuwan-tuwa siya. Kita mo, ang inflation 4.3%. Opo. Ang projection ng International Monetary Fund sa 2026. Eto, sa World Bank naman ay 5.1% ang projection. Ang Moody's 3.7%. Noong April, yung latest na dato natin, Opo. datos, 3.9% na ang inflation. Ibig Mataas na. bumaba yung halaga ng ating salapi ng 3.9%. Okay. So, Ito ang ano? nabaliwala yung laki ng kita. Ayun, yung Oo, kita. kinain lamang ng inflation. Yun ang mabigat. Oo. Ayun. Ang credit profile Oo, natin. Mataas yan ang kasi. mabigat talaga. Oo. Kaya, kamoting kahoy, walang dapat ipagbunyi Ginoong Presidente. Oo. Eto pa. Sabi ng mga ekonomista, Okay. hindi porket naging upper middle income country ka ay makakautang ka na agad. Di ba? Sabi nila, yung mga concessional loan, kumbaga, kung sa mga dito sa ating bansa ay ayuda, Opo. may parang ayuda rin ang international community. Yung mga bansa na maliit ang kita, pinapautang nila sa mababang interest lamang. Opo. Yan. Since tayo ay upper middle income country na Aha. or UMIC, sasabihin ng mga tao, ito sinasabi, hindi po ako nagsasabi nito, hindi ko opinion to. Mga ekonomista to, i-google nyo kung hindi ako tama. Ha? Sasabihin nila, malaki na naman pala income mo Hindi ka na namin ng pautangin ng maliit ang interest. Lalakihan na namin ang interest. Yun ang mabigat. Lalaki ang gastos. Lalaki ang gastos. Yes. Ayan. Yan ang mabigat. Hindi porket ganon, although sabi ni Recto, yung credit profile daw natin ay tumaas. Hindi katulad ko. Hindi na tumataas. Lumakas ang credit profile. Hindi ibig sabihin ito ay automatic Ayun. na ikaw ay pautangin at titignan pa lamang. Titignan pa rin. Katulad ko yung sinasabi natin example na sambahayan, Opo. tumaas, naging 100,000 from 50,000 yung aking kita. Sasabihin ko, pupunta ako sa bangko. Sabihin ko, hoy, bangko, lumaki ang kita ko. Ayun. Pautangin mo ko. Pero it matters, di ba yung credit record nila? Hindi, teka muna. wala pa tayo dun. Dito Okay. muna tayo sa income. Okay. Pautangin mo ako ng 1 milyon.
O kalahating milyon na lang. Okay. Bakit? Ang 500,000 kita ko every year 1.2 million. Okay. Kung uutangin mo ako ng 500,000, yakang bayaran niya. O, di ba? Yakang. Okay. Sabihin ng bangko, ayun, yung sinasabi mo kanina, doon papasok. Ayun. Credit investigation. Credit investigation. Oo. Dapat Bangko yan kahit sabihin yung mga international Oo. financing institutions yan, bangko pa rin yan. Hindi Aalamin bibigay pa rin sa'yo ng nila pera yan. Lahat ng perang ipapautang sa'yo niyan, dapat kumita sila by way of interest. di ba? Correct. Opo. Tignan natin. Okay, tama ka. 1.2 million pesos nga ang kita mo. Tignan natin. Teka muna. Yung bahay mo naman pala nakasanla. Ng 10 milyon, may utang, ng 5 milyon, may utang ka pala sa credit card ng 100,000. Opo. Oh, may hinuhulugan ka pala. By the way, happy 1.5 thousand live viewer. Thank you, guys. Hinuhulugan ka pala sa sakyan, 20 mil isang buwan. Opo. Oh, bago, nagsusugal ka pala. Patay. O Wala na. paano mo ako mababayaran? Wala ka nang masasave, yes. Wala ka nang maibabayad sa amin. Hindi pa rin kita pautangin. Yun po ang sinasabi. Kita nyo, eto ha. Baka sabihin nyo, haka-haka ko lang to. Opo. Parang si Elvis. Haka-haka, Bernilla. Haka-haka, Bernilla. Hala. O, di ba? Ayun na. Okay. Sabi, dito, titignan pa rin ang estado ng iyong pamamahala at iyong paggastos. Ayan, sinabi nito ha. Opo. Sabi ni Oplas. Sino tong si Oplas? Ito ay isang ekonomista po ha. Sinabi niya, if accompanied by weak governance and poor fiscal discipline, hindi ka pa rin pautangin kahit sasabihin mong upper middle income country ka na. Oo. Kung nakita ba, nga, lumaki nga income mo, 18.5 to 55 billion naman ang utang mo. Mas malaki. Hindi pa pwede pa rin. Mahirap bayaran yan. Yun ang sinasabi nila. Hindi automatic po yan. Kaya, huwag nyo kaming niloloko, Mr. President. Sabi nyo, ito nyo, ang galing ko, no? Tumaas Yan ang na. income natin. Opo. Tumaas ka ang income. Ninanakaw naman. Ha? Dumadami ang gastos. Puro utang naman. Wala. Maraming gastos naman. Mataas ang imbilihin. Yan, mataas ang bilihin, mataas ang gasolina, ang diesel, mataas ang kuryente. Walay din. Mr. President, huwag nyo nang ipagmalakit ng mukhang kengkoy lang po kayo, ha? Oo, yan ang masasabi ko sa inyo. Mahirap bayaran. Oo. At paano magtitiwala sa gobyerno kung selective justice? Natatawa nga ako eh. Tawa muna tayo, yan. Yan, Sabayan mo. 1, 2, 3. Yan. Nakakahawa yung tawa mo, Sinasabi pilit nitong administrasyon na ito, wala daw selective justice. Pero, yung sinasabi po namin, kaya kami nagprotesta si Marcoleta, plunder daw dahil tumanggap ng 75 million campaign funds. Campaign funds. Ito ang tanong ko kay Ombudsman. Yung padrino mo ba ay hindi tumanggap ng campaign funds? Yun lang. Hindi ba Tanong tumanggap? ng Si mga- Pangulong Marcos ba ay hindi tumanggap ng campaign funds? Parang meron eh. Tingnan Meron. natin, mga kasama. At anong nangyari doon sa mga tao na nagbigay ng salapi kay Pangulong Marcos? Ayan. Noong siya ay kumakandidato. Umpisahan na po natin. Ito, meron tayong Nasilip listahan. na. Ito, verified po ito. I-fact check nyo ako kung ang sinasabi ko ay tama o hindi mali. Teka, pareho lang yata yun, ano? Ito. Si Okay. Milyonaryo. Yung sinasabi ni First Lady na si Milyonaryo daw. Etong si Milyonaryo ay nagbigay ng 30 million! 30 million! Pera yan, di ba? Cash! Cash. Kay Pangulong Marcos para siya ay noong siya ay kumakandidato. Si Pangulong Ayun. Marcos ang kumakandidato, hindi si Mel Robles. Opo. Yan, Anong Robles. naging kapalit? Siya ay hepe ng Philippine Charity Sweepstakes Ayan, Office. PCSO na siya ngayon. palakpakan. Ibig sabihin, may naging kapalit. Yung pagbigay niya ng pera kay Pangulong Marcos, si Mike Defensor ba may naging kapalit? Siya ba ay naging chief of staff? Wala O nangontrata sa gobyerno? Wala May ginawang pagkakitahan na kasama si Senator Marcoleta? Wala. Ito. Si Francis Chu Laurel Jr., yung
Nagbigay ng 30 Nagbigay din. million sa partido ni Pangulong Marcos. 30 million, 30. O 60 na ha, 60 Campaign na. fund yan, ha? Campaign funds. Anong kapalit? Siya ay ginawang kalihim ng agrikultura. O Yan. palakpakan. Ano nangyari sa agrikultura natin ngayon? Tekno. Kamote! Parang PCSO, puro yung only winner, di ba? Di ba? Inimbestigahan yan dati. Bakit puro isa lang ang nananalo? Ayan, di ba? Yan. Si Anton Lagdameo. Pasensya ka na. Oh, Kasamang sir. Anton, magkaibigan tayo. Pero siya ay nagbigay ng 247 million! Palakpakan! Wow! 247. Oh. Hindi, anong mas malaki? 247 million o 75 million? Yung kay Marcos. Yun ang malaki. Yung binigay sa 247 kanya. million. 247 O 60 million plus 247 million o di more than 307 na. Ayun, 307 million. Anong kapalit ng 247 million? Ginawang special assistant to the president. Palakpakan. Cabinet rank. Oh! But wait, there's more. Meron pa? Parang home TV shopping no? But wait, there's more. Ayan. Etong si Para lang sa kaalaman niya yan. guys. Hubert Dominic Guevara ay nagbigay ng 1 milyong piso Oh! kay Pangulong Marcos. Maliit lang. Ay, maliit. Pero Pero pa yun. may naging kapalit. Siya ay naging Senior Deputy Executive Secretary. Oh. Di ba? Ayan na. Ito pa. Ito 100,000 lang. Okay. Si Nesauro Hernandez Firme. Okay. Pero siya, nung nanalo si Marcos, ay inappoint. Ay, happy 2,000 live viewers! Yan! Maraming salamat po. Masaya. Thank you, guys. Etong si Nesauro Hernandez Firme ay inappoint sa Judicial and Bar Council, yung namimili ng mga huwes, ng mga lahat pala may maestrado. kapalit eh. Kaya protektado nung ninonominate si Boying Remulla kahit may mga kaso. Palakpakan, napakagaling. Yun yung reason. Meron pa. Ano pa? Ito ay partial lamang ha. Sa Lunes, may ibibigay pa tayong listahan Okay. ng mga tao na nag-donate at napakaraming nakuhang kontrata sa gobyerno. Ayan tuloy. Eto, Nakita tuloy ang Si difference. Joben Angtay. Siya ay nag-donate ng 2.9 million sa Okay. kampanya. Hindi na siya nag-angtay ng matagal. na. Etong si Joben Angtay. position din, may position. Oo, hindi na siya nag-angtay. Joben ng matagal. Angtay. Mabilis. Oo. Hindi mabayag. Hindi Ay, mabayag, mabayag. mabagal. Diba? Ilocano. Kasi Ilocano si Pangulo eh. DJ Hindi Tibangan. mabayag. Sorry. Hindi mabagal. Hindi mabagal. Mabilis. Hindi How na much? nag-angtay si Angtay. Siya How ay much si Angtay? hindi, 2.9. Siya malaki, ay malaki inappoint bilang General Manager ng National Housing Authority. Wow! Ang gagaling. I-total nyo to, more than 300 million ito. Partial pa lang. Bakit walang investigasyon dito? May kapalit! May kapalit! May kapalit pa. Mamaya tuloy. Sa Monday. Tama, sa Monday. Monday, Bago tayo opo. mag-segue sa